Mga kapatid sa pananampalataya, lahat po tayo, sangkatauhan, halos lahat, naghahangad ng mahabang buhay. Walang sino man sa atin na hindi hinahangad ang mahabang buhay. Natural na yan sa atin. Nabanggit yan mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Ang tao ay umaabot sa katandaan. Dumarating tayo sa matanda na edad, senior, ganyan. Dumarating yung punto na nagiging ulyanin na tayo. Nakakalimutan natin ang mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay. Pero dalawang bagay ang hindi mawala-wala sa atin. Dalawang bagay mananatili. Una, kasakiman, pagiging sakim. Kahit mayroon na siyang 1 million, gusto 2 million. Mayroon na siyang 100 million, gusto niya 200 million. Pangalawa, paghahangad ng mahaba na buhay. Bilang katibayan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu ibnu adama wa yabqa minhu ithnatani al-hirsu wal amalu. Ito yung katibayan. Na kahit matanda ka na, hindi sa iyo mawala itong dalawa. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang mga inapo ni Adam ay dumarating sa katandaan, ngunit dalawang bagay ang nananatili sa kanila: kasakiman, greed, kasakiman, at paghahangad ng mahaba na buhay. Ang pinaka mga mayayaman, mga kung tawagin mga super rich sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagsisipaggawa sila, nag-sponsor sila ng bilyones na dolyares para sponsoran ang mga global medical research groups sa kahahanap ng formula na pampahaba ng buhay, ngunit wala pa rin hanggang ngayon formula ng pampahaba ng buhay. Samantalang sa atin sa Islam, 1,400 years ago, higit, mayroon na tayong formula. Mga authentic na hadith. Ang problema, mga kapatid, ay hindi natin isinasa buhay. Ngayon, bumanggit tayo ng kahit 3 lang. Na marami pa ang formula, kaya lang walang oras. Kahit 3 lang na formula ng pampahaba ng buhay. Pagkatapos, di na natin yung number 3. Detalyahin natin mabuti nang sakali po ay may sa buhay natin. Number 1 na formula na pampahaba ng buhay, na authentic na hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay nananampalataya sa salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan mo ito. Number 1 na formula na pangpahaba ng buhay, ang pagpapanatili ng magandang ugnayan sa mga kamag-anakan. Pagiging mabait sa kamag-anakan, malayo na kamag-anak, malapit na kamag-anak, Muslim na kamag-anak, hindi Muslim na kamag-anak, pakikitaan mo ng kabaitan. Hindi pwede sa Islam yung puputulin mo yung ugnayan ng kamag-anakan mo. Matutunan natin alagaan ang magandang ugnayan sa kamag-anakan dahil ito kasama sa mga formula ng pampahaba ng buhay. Katibayan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyusil lahimahu. Mga kapatid sa pananampalataya, malapit-lapit na pakahulugan. Ito yung gaano kahalaga sa atin. Yung alagaan mo yung pakikipagkamag-anak. Kahit hindi Muslim.
i-maintain mo yung kamag-anak. Malapit-lapit na pagkahulugan, sino man ang nais na lumaki ang kanyang kabuhayan at edad, lumaki yung kabuhayan niya at saka yung kanyang edad, humaba ang kanyang buhay, ay dapat na panatilihin niya ang magandang ugnayan sa kanyang mga kamag-anakan. Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. So ito mga kapatid sa pananampalataya, dapat ang mga Muslim, mayroon ka kasing makikita na Muslim, napakabait sa mga kufar na mga kaibigan. Pero pagdating sa kanyang kamag-anak, napakadamot. Oh? Maraming ganyan. Sa kanyang sariling pamilya, napakadamot. Pero sa mga hindi niya kamag-anak, hindi niya kaano-ano, doon siya napakabait. Baligtad. Kung gusto natin na humaba ang buhay natin, ito. Kung gusto natin na dumami pa ang kayamanan natin, ito ang formula. Number 2 na formula. Paggawa ng maraming kabutihan sa buhay. Paggawa ng maraming kabanalan, gawaing kabanalan, mga gawaing ibadah. Napakarami ang mga gawaing ibadah na pwede natin gawin. Magbasa ka ng Quran, magtahajjud ka, magsunnat ka na fasting, tulungan mo yung kapitbahay mo, payuhan mo yung... Napakarami-rami na magagawa mo araw-araw, maghapon, na mga gawaing kabutihan na hindi mo alam ito ay kasama sa pampahaba ng buhay. Katibayan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Malapit-lapit na pagkahulugan, walang makakapagbabago sa takda. Ibig sabihin, walang makakapagbago sa takda ng Allah maliban sa dua, maliban sa panalangin. At walang pampahaba ng buhay maliban sa gawain na kabutihan. Allahu Akbar. Hadith at-Tirmidhi. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung mga pampahaba ng buhay na hindi alam ng mga kufar, hindi alam ng mga musyrikun, hindi sila naniniwala sa salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay talagang naniniwala na ang salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sa Allah, paniwalaan mo ito. Mga authentic na hadith. Number 3, at ito ang didiinan natin. Itong number 3 na formula na pangpahaba ng buhay. Ano ang number 3? Ugaliin natin ang pagiging palabigay ng sadakah, kawang gawa, tulong sa mahihirap. Dahil ito po, itong kawang gawa, itong charity, sadakah, gamot sa sakit, pangtaboy ng kalamidad, may darating na kalamidad sa pamilya mo, pantaboy ng kalamidad, at higit sa lahat, pampahaba ng buhay. Katibayan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umr. Ang sadaka ay pampaalis ng sakit at mga kalamidad at pampahaba ng buhay. Allahu Akbar. Ngayon, diinan natin itong sadaka. Charity, kawang gawa. Diinan natin itong number 3, pangatlo. Marami pa po ang mga formula na nabanggit sa hadith, kaya lang walang oras. So 3 lang. At diinan natin number 3. Bilang pampahaba ng buhay ang sadaka. Anong benepisyo? Benepisyo, number 1, tatanggalin ng Allah ang takot mo. Tatanggalin ng Allah ang kalungkutan mo. Mawawalan ka ng katatakutan, mawawalan ka ng kalungkutan, ikaw na tagadingay ng sadaka. Katibayan, sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mawawalan ka ng katatakutan, mawawalan ka ng kalungkutan, ikaw na palabigay ng sadaka, charity. Basa, malapit-lapit na pakahulugan. Ang mga yaon,
na ginugugol ang kanilang yaman. Tinutukoy, ginugugol mo sa landas ng Allah. Halimbawa, katulad nito, masjid. Pinatayo mo ng masjid or nakatulong ka sa pagtayo ng masjid. At iba pa, nagugulid sa landas ng Allah. Nagbigay ka ng sadaka, tinulungan mo ang iyong kapwa. Ginugol mo sa landas ng Allah. Ulitin. Ang mga yaon na ginugugol ang kanilang yaman sa landas ng Allah. Sa gabi at sa araw, sa palihim at sa hayagan, ay kanilang makakamit ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon. Sa kanila ay walang katatakutan ni walang kapighatian. Wala kang katatakutan, wala kang kalungkutan. Ay sa tafsir, paliwanag ng mga ulama. Ang tinutukoy rito mga kapatid ay sa kabilang buhay. Ibig sabihin paraiso. Dahil ito lang ang lugar na walang nakakatakot. Ito lang ang lugar na walang nakakalungkot. Paraiso. So, ibig sabihin, mawawalan ka na nga ng sakit, itataboy pa yung kalamidad, hahaba pa ang buhay mo, paraiso ka pa. Allahu Akbar. Sadaqah. Number 2, na benepisyo ng sadaqah bilang pampahaba ng buhay. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, bakit ang ibang mga Muslim madamot? Natatakot sila na mabawasan ang kanilang pera. Natatakot sila maghirap. Allahu Akbar. Kapatid, hindi mababawasan ang pera mo kapag ibinigay mo na sadaqah. Bagkus pararamihin pa yan ng Allah. Yang binitawan mo, nagastusin ng para alang-alang sa Allah, yan ay pararamihin maraming beses katibayan. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Banal na Quran, salita niya mismo. Kaya kung ikaw ay tutuong naniniwala sa salita ng Allah, ito po. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Katotohanan, ang mga yaong nagbibigay ng sadakat, kalalakihan at kababaihan, at nagpapautang sa Allah ng isang magandang pautang. Tinawag ng Allah ang sadaka mo. Yang ibinigay mo sa kapitbahay mo, itinulong mo sa masjid, anuman, tinawag niya na pautang mo sa kanya. Pinautang mo siya. Ulitin. Katotohanan, yaong mga nagbibigay ng sadakat, kalalakihan at kababaihan, at nagpapautang sa Allah ng isang butihing pautang, sa kanila ay pararami ng gusto, at sa kanila ay ang isang marangal na magandang gantimpala. Ibig sabihin, paraiso. Allahu Akbar. Subhanallah. Bakit ayaw magbigay ng mama? Wala siyang awa sa kanyang kapwa Muslim. Alam niyo sa panahon natin ngayon, ang daming mga Muslim na marangal, kagalang-galang sa Mindanao, pagdating ng Maynila, inaapak-apakan. Dahil sa kahirapan ng buhay, nagdurusa, kawawang buhay nila. Sa Mindanao, karangal-nangal. Baka royal family pa. Pagdating sa Manila po, Allahu Akbar. So, hindi sila naaawa. Imaginin mo, kung ang kapitbahay mo na jobless, kaya magbayad ng utang, ay ang Panginoon pa kaya ang hindi makakabayad ng utang na siya may-ari ng universe, at hindi ka lang babayaran. Babayaran ka maraming beses. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sino siya na magpapautang? Na naman, utang na naman ginamit na term ng Allah. Sino siya na magpapautang sa Allah ng isang magandang pautang na dudublihin sa kanya ng Allah at pararamihin maraming beses? Anong ibig sabihin ng pararamihin maraming beses? 700 times. Kapag ikaw ay gumasta para sa landas ng Allah, 700 times. Mayroon pa isa pang hadith na hindi na kayang kwentahin ng mga malaikat. 700 times. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man anfaka nafakatan fi sabilillahi kutibat lahu bisab'i mi'ati dha'fin. Malapit-lapit na pakahulugan. Sino man ang gumasto ng pera, sino man ang magsadakah sa landas ng Allah para ramihin ito sa kanya ng 700 times sa kanyang talaan. Allahu Akbar. I-record sa talaan 700 times. Subhanallah. So ito ang problema. At ito ang alistuhan natin. Hindi naman masama yumaman. Wala naman katuruan ng Islam na bawal yumaman. Basta ba sa paraan ng halal at gagastuhin mo sa paraan ng halal din, ang masama ay dahilan sa pagiging abala natin sa mga mundo. Nakakalimutan natin paghandaan yung maliit na butas, puntod, libing. Dahilan sa pagiging abalang-abala natin sa pag-iipon sa makamundo, nakakalimutan mo na isang araw dadalhin ka sa libing. Allahu Akbar. Ano sabi ng Allah? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ang pag-aagawan sa pag-iimbak ng makamundo ang siyang luminlang sa inyo. Umagaw ng ating atensyon hanggang sa dumalaw ka na lang sa puntod. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, itong tinatalakay natin na pangatlo na formula ng pangpahaba sa buhay, sadaka, at dinidiinan natin nang sa gayon po ang Muslim. Kung gusto mo humaba ang buhay mo, ito po ang formula. Number 3, benepisyo. Kapag ikaw ay nagsasadaka na alam mong pampahaba ng buhay, ano pa? Maliban pa roon sa idudublihin niya 700 times, maliban pa roon sa ilalayo ka sa mga kapahamakan, maliban pa roon sa makakamit mo ang mahabang buhay, ano pa? Makakamit mo, kapatid. Kapag ikaw ay nagbibigay ng sadaka, palabigay ng sadaka, tandaan nyo ito. Ikaw ay malapit sa Allah, malapit sa paraiso, malapit sa mga tao, malayo sa impyerno. Ha? At kapag ikaw ay madamot, ikaw ay malayo sa Allah, malayo sa paraiso, malayo sa mga tao, malapit sa impyerno. At ito yung pinakamasaklap. Ito yung pinakamasaklap. Pakinggan niyo mabuti. Ang isang mangmang, ibig sabihin mangmang, ignorante, walang pinag-aralan, illiterate, na palabigay ng sadakah ay mas mahal ng Allah kaysa sa maalam, scholar, na madamot. Sa isa pang translation, kaysa sa masambahin na madamot. Allahu Akbar. Basa. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun min Allahi, qaribun min al-jannati, qaribun min al-nasi, ba'idun min al-nar. Wal bakhilu ba'idun min Allahi, ba'idun min al-jannati, ba'idun min al-nasi, qaribun min al-nar. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allahi azza wa jalla min alimin bakhilin. Allahu Akbar. Ito yung masaklap. Lalong-lalo na yung dulo ng hadith na ito. Ang mapagbigay ng sadakah ay malapit sa Allah, malapit sa paraiso, malapit sa mga tao, at malayo sa impyerno. At ang madamot, malayo sa Allah, malayo sa paraiso, malayo sa mga tao. Saan malapit? Impyerno apoy. Karugtong niya. At ang isang mangmang, illiterate, ignorante, na palabigay ng sadaka ay mas mahal ng Allah kaysa sa isang maalam, scholar na madamot. Sa isang translation, kaysa sa isang masambahin ngunit madamot. Bakit ganito kahalaga ang kawanggawa? Bakit? Ang pinakagustong-gusto ng Allah
nagawa mo, kapatid, ay yaong makagawa ka ng isang gawain na mapapaligaya mo ang isang mu'min. Makakagawa ka ng isang gawain na maiibsan ng gutom ng isang mu'min. Makakagawa ka ng isang gawain na mababawasan ng pasanin ng isang mu'min. Ngunit kung ikaw ay magiging madamot, marami sa atin ito. Kung ikaw ay magiging madamot, wala kang pinagdamutan, kundi sarili mo. Hindi yung kamag-anak mo ang pinagdamutan mo, hindi yung kapitbahay mo ang pinagdamutan mo, hindi yung kapatid mo ang pinagdamutan mo. Ang pinagdamutan mo ay sarili mong kaluluwa. Ikaw ang talunan. Antum ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Tingnan ninyo, kayo ang mga yaon na inaanyayahan na gumugol sa landas ng Allah, ngunit mayroong mga madadamot sa inyo. Subalit, sino man ang madamot ay madamot lamang sa kawalan ng kanilang sariling kaluluwa. Ikaw ang talo. Ipagpalagay natin na kapag ipon ka ng limpak-limpak na salapi, milyones, multi-million. Pero tandaan mo, mamamatay ka rin. Iiwanan mo yan. Hindi yan sa'yo. Iiwanan mo sa mga tagapagmana mo. Baka yan pang maging dahilan para ang biyuda mo asawahin ng iba. Ikaw nagpakahirap-hirap. Ibang lalaki ang nagpakasarap. Hindi mo alam, gastusin sa landas ng Allah. Allahu Akbar. Pinagdamutan mo, sarili mo ang pinagdamutan mo. Benepisyo numero 4 ng pampahaba ng buhay, sadakah. Number 4, diinan natin yung para sa sarili mong kaluluwa. Benepisyo, ikabubuti para sa kapakinabangan ng sarili mong kaluluwa ang pagbibigyan ng sadakah. Ibig sabihin, kapatid, kapag mayroong dumarating ng kapatid mo maralita, alam mo manghihingi, huwag na huwag ang mindset mo ay ganito. Heto na naman itong mga hampas lupa, ay hingi na naman ng pera. Huwag ganun ang mindset ng Muslim. Dapat ang mindset ng Muslim, heto na naman ang pagkakataon ko para mapautang ko ang Allah ng utang na hindi lang dudubliin kundi maraming beses. Dapat ang tingin mo sa kapatid mo, pagkakataon na naman para mapautang ko ang aking Panginoon. Hindi yung ang tingin mo sa kapatid mo, eto na naman itong mga hampas lupa. Storbo, puro sila hingi ng hingi. Mga kapatid sa pananampalatayaan, sabi ng Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaya't katakutan ninyo ang Allah sa abot ng inyong makakayanan. Makinig kayo at sumunod at gumugol kayo para sa inyong kapakinabangan ng inyong sariling kaluluwa. At ang mga yaon na ligtas mula sa kanilang mga kasakiman, sila ang mga yaon na magtatamo ng kasaganaan. Ito ang tandaan natin. Medyo masakit ito, pero kailangan natin na iparating sa inyo. Lagi sinasabi natin, kayamanan ko. Sasakyan ko, bahay ko, kutsi ko, mansyon ko, truck ko, bank account ko. Tatatlo lang talaga, brother, ang iyo. Kahit na ilang bilyones pa yan na kayamanan mo, maniwala ka, tatatlo lang ang iyo. Number 1, nakain mo. Kinabukasan na sa CR na, wala na. Number 2, nasuot mo. Pagkaraan ng maraming taon, basahan na. Number 3, naibigay mo na sadakah at napakinabangan na. Lahat ng yaman mo, maliban sa tatlong ito, iiwanan mo sa tagapagmana mo. Katibayan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaqulul abd mali mali wa innama lahu min malihi thalathun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw tasaddaqa fa'amda wa ma siwa dhalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Ito yung katibayan. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang alipin ay nagsasabi, kayamanan ko, kayamanan ko. Ngunit tatatlo lang ang mapapakinabangan niya sa kanyang kayamanan. Yaong nakain niya at wala na, yaong nasuot niya at naluma na, o yaong naibigay niya na sadaka at napakinabangan na. Lahat ng kanyang kayamanan, maliban sa tatlo na ito. Lahat yan, brother, iiwanan mo sa tagapagmana mo. At ang masaklap pa nito, baka pag-away-awayan pa ng mga anak mo, baka dahilan pa para maligaw ang mga anak mo, ating sinabi natin kanina. Baka yung naiwanan mong kayamanan sa biyuda mo, siya pang maging dahilan para ang misis mo asawahin ng iba. At ang pinaghirap-hirapan mo, pinagpawisan, tuluan mo ng pawis, ibang nakikinabang. Samantalang dapat ito ay magastos mo sa landas ng Allah, mapautang mo ang Allah, dahil ito lang sadaka, ito lang ang mapapakinabangan mo sa iyong libing, mapapakinabangan mo sa araw ng paghukom, mapapakinabangan mo sa kabilang buhay. The rest of your wealth, iwanan mo yan, hindi sa iyo. Pero kung ano pang hindi sa iyo, kung ano pa ang hindi sa iyo, yun ang ipagdadamutan mo. Yun ang nakapagtataka. Alin ang mas mahalaga sa iyo, kapatid? Prangkahan tayo. Ito kasing khutbah na ito, hindi lang dito sa masjid, worldwide. Kasi naka-record, ito, i-record at i-upload natin sa YouTube bukas. So maraming Muslim na makikinig. Kaya ang kinakausap natin, mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo, prangkahan tayo, mga Muslim. Alin ang mas mahalaga sa iyo? Ang kayamanan na pag-aari ng mga tagapagmana mo, o ang kayamanan na sarili mong pag-aari na pakikinabangan mo sa libing, pakikinabangan mo sa araw ng muling pagkabuhay, pakikinabangan mo sa araw ng paghukom, pakikinabangan mo sa kabilang buhay. Itinanong ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinanong niya sa kanyang mga kasamahan. Sabi niya, sino ang mas gusto niya ng higit ang kayamanan ng kanyang tagapagmana kaysa sa kanyang sariling kayamanan? Sumagot sila, o sugo ng Allah, mas higit na gusto namin ng aming sariling kayamanan. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, anuman ang inyong ipinadala sa Allah, ibig sabihin, anuman ang ginasta mo sa landas ng Allah, anuman ang ipinautang mo sa Allah, anuman ang ginugol mo sa landas ng Allah, yun ang ibig sabihin ng ipinadala mo na advance doon sa lilipatan mo, lilipatan sa kabilang buhay. Ulitin, anuman ang ipinadala nyo sa Allah, ang siyang kayamanan ng bawat isa sa inyo, at kung anuman ang inyong iiwanan, siyang kayamanan ng inyong tagapagmana. Kapatid sa pananampalataya, ito yung pag-isipan mo. Halimbawa, milyonaryo ka. Halimbawa, ang kayamanan mo milyones. O kaya bilyones ang kayamanan mo. Yang kakainin mo, yang kasuotan mo at kagamitan mo, wala nang saysay yun. Nakain mo na, nasa CR na bukas, nasuot mo na, naging basa na after many years. Ang tangi talaga na pag-aari mo, ano ang nagasto mo sa landas ng Allah. Ito lang. Ngayon, kung ang kayamanan mo isang bilyones, wala pang 5% ng kayamanan mo ang ipapautang mo sa Allah, wala pang 5% ay bibigay mo na sadaka, wala pang 5% ang ihahanda mo sa sarili mo, 95% hindi mo pag-aari. Bakit ka madamot sa sarili mo? Allahu Akbar, Subhanallah. Numero 5 na benepisyo. Bilang ang sadaka pampahaba ng buhay, diinan natin, ang sadaka ay hindi po pampapobre. Wala kang nakita na tao na dahil pala sadaka ay pobre.
Hindi po pampapobre. Maliban pa sa pararamihin ng Allah, buburahin pa ng Allah ang mga kasalanan mo, kapatid. Ha? Ang dami-dami. Benepisyo, pampahaba ng buhay, pangtaboy ng kalamidad, panggamot sa karamdaman sa katawan. Ano pa? Dudublihin 700 times. Ang dami. At ito ang pinakabonus. Pampabura ng mga kasalanan. Ang sadaka. Katibayan, sinabi ng Allah, in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kung magpapautang kayo sa Allah ng isang butihing pautang, kung magpapautang, pautang na naman sinabi, dudublihan ito para sa inyo at patatawarin kayo sapagkat ang Allah ay marunong tumanaw ng serbisyo, pinaka mapagtimpi. Kapatid sa pananampalataya, pwedeng itanong mo, bro, kung ang sadaka pamparami ng kayamanan, bakit may kapitbahay ako pala sadaka hanggang ngayon pobre pa rin? Sabi mo times 700. Oh, nagbigay ka ng 1,000, magiging 700,000. Magbigay ka ng anumang halaga, maraming times. Eh, bakit yung kapitbahay ko, bro, hanggang ngayon, pobre pa rin? Sagot? Allahu Akbar, sagot. Palasada ka nga. Palagawa naman ng kasalanan. Ha? Ang paggawa ng kasalanan ay harang sa kabuhayan. Tanungin mo ang sarili mo, bakit hanggang ngayon, nagdurusa pa rin kami sa hirap? Tanungin mo, baka may ginagawa ka na patago na kasalanan. Baka may ginagawa ka na lihim na kasalanan. Baka may ginagawa ka na hayagan na kasalanan. Dahil ang kasalanan, kapatid, pampaharang ng biyaya. Katibayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa inna ar-rajula liyukhramu ar-rizqa lil khati'ati ya'maluha. Malapit-lapit na pakahulugan, ang haba ng buhay ay hindi nadaragdagan kundi sa paggawa ng kabutihan. Mga gawaing kabanalan, yan ang pampahaba ng buhay. At ang takda ng Allah ay hindi nababago kundi sa dua. Katotohanan, ang isang tao ay napagkakaitan ng kabuhayan sa ninang kasalanan na kanyang ginagawa. Kaya iyan po ang dahilan, kapatid. Bakit hanggang ngayon pobre ka pa rin? Bakit hanggang ngayon hampas lupa ka pa rin? Tanungin mo ang sarili mo. Nawa itong mga punto na ito ay magbukas sa atin ng kamalayan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, last na lang, pang-anim na benepisyo. Marami pa po ang benepisyo ng sadakah na pampahaba ng buhay. Pero wala tayong oras. Pang-anim na lang. Pang-anim. Balikan natin yung sinabi natin sa itaas. Ulitin natin para madiinan. Ang sadakah ay security at protection. Seguridad at protection. Ibig sabihin,
May parating sa pamilya mo na sakuna. May parating sa pamilya mo na kalamidad or whatever. O kaya sakit ng katawan or anumang karamdaman. Dahil nagbibigay ka ng sadakah, itinaboy ng Allah at pinahaba ang buhay mo. Basa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umr. Ang sadaka ay pampaalis ng sakit at mga kalamidad at pampahaba ng buhay. Ito ang tanong, brother. Paano yan, brother? Sabi mo, pampahaba ng buhay ang sadaka. Paano kung itinakda ng Allah na maigsi ang buhay ng mama? Ha? Kasi sa Islam, lahat itinatakda. Ang haba ng buhay, itinakda ng Allah. Ang igsi ng buhay, itinakda ng Allah. Paano kung itinakda ng Allah na maigsi ang buhay ng mama? Kaya bang baguhin ng sadaka? Mas makapangyarihan pa bang sadaka kaysa sa kapangyarihan ng Allah? Yan ang tanong niya. Ano ang sagot? Allahu Akbar. Kapatid sa pananampalataya, pwedeng mangyari na itinakda rin ng Allah na ikaw ay palabigay ng sadaka, kaya't mahaba ang buhay mo. Pwedeng mangyari na itinakda rin pala ng Allah na ikaw ay palagawa ng mga gawaing kabanalan, kaya mahaba ang buhay mo. Pwedeng mangyari na ikaw ay tinakda ng Allah na mabait sa kamag-anakan, kaya humaba ang buhay mo. Pwedeng nangyari na itinakda ng Allah na ikaw ay mabait sa mga magulang, kaya mahaba ang buhay mo. Ibig sabihin, lahat ay nakatakda, itinakda niya. Hindi niya babaguhin yung span ng buhay mo. Hindi niya babaguhin. Itinakda pala niya na ikaw ay magiging mapagbigay ng sadaka, kaya mahaba ang buhay mo. Allahu Akbar. Nawa, mga kapatid sa pananampalataya, maintindihan natin. Ang mga kanluranin, busy sa pag-google ng bilyones na dolyares sa paghahanap ng formula na pangpahaba ng buhay. Ito lang, 3 lang binanggit natin, marami pa. Gusto mo ng mahabang buhay? Alagaan mo ang relasyon mo sa mga kamag-anak mo. Gusto mo ng mahabang buhay? Damihan mo ang paggawa ng mga gawaing kabanalan. Gusto mo ng mahabang buhay? Magbigay ka ng sadaka. At ito ang pinaka-importanteng elemento. Kailangan yung kabaitan mo sa kamag-anakan, yung paggawa mo ng gawaing kabanalan, yung pagbibigay mo ng sadaka, huwag na huwag mawala ang pinaka-importanteng elemento na ang tanging dahilan bakit mo ginagawa, pinakamotibo ay walang iba kundi alang-alang lamang sa Panginoong Allah. Doon pasok na ang ginagawa mo ay nagiging ibada. Doon pasok na ang ginagawa mo ay katanggap-tanggap sa Allah. Nawa, ito ay magbigay sa atin ng punto sa buhay natin dito sa mundo bilang paghahanda sa kabilang buhay.